Check the mic and make sure it sound right, boys. Tamang kape muna. Hi, I'm Gary, also known as Sibat Graphics on Facebook, Instagram, and TikTok. Kung galing ka sa Facebook at pinapanood mo tong video na to, kaway-kaway ka naman dyan sa comment section sa baba, no? Thank you. For today's video, gusto kong i-share kung ano yung proseso ko sa Sibat Graphics from client acquisition to project delivery. So, kung curious ka, no, panoorin mo tong video hanggang sa dulo, okay? Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Baka naman, let's go! Step 1, client acquisition. So, paano nga ba ako nakakakuha ng clients, no? Paano at saan? Mostly, nakakakuha ako ng clients sa Facebook. And sometimes, meron din pa isa-isa from Instagram. Ang strategy ko ay I post regularly sa social media, sa tatlong platform na yon, sa Facebook, Instagram, and TikTok. Yung TikTok ko medyo napapabayaan ko, no, kasi nakafocus ako talaga sa Facebook and Instagram. I always make sure na every week meron akong post na design process video. So, pinapakita ko dito yung drawing process or yung design process from sketch, then line art, then coloring, then mock-up. Aside from the design process na pinopost ko weekly, gumagawa rin ako ng mga tips and tricks. And yung mga tips and tricks videos ko, nanggagaling yon from my live videos. Always make it to a point na every week meron akong dedicated na day or dedicated na oras to create content. Move on tayo sa ating next step. Let's go! Step 2 tayo, client inquiries. Sa step na to, very crucial po na meron tayong auto-response sa ating mga social media platform na ginagamit. Sa Facebook and Instagram, madali lang yan i-set up sa Business Suite. Dito rin, sa client inquiry part, ni-discuss ko with the client yung scope ng project, kung ano yung kailangan gawin. Napaka-importante po na dito sa stage na to, na pag-usapan nyo ni client yung scope of work. So talagang kailangan clearly defined yon, ano yung i-deliver nyo, ano yung mga kailangan gawin. Kung meron kang gusto itanong sa client, this is the perfect time na itanong. Then, kapag nakuha mo na lahat ng details dun sa client, that's the time you provide the quotation. And also, sa stage na to, bago sila mag-send ng down payment, pinapadala ko na yung terms and conditions ng ating service. So, move on tayo sa next step. Let's go! Step 3, down payment. Always require down payment. Huwag po tayo mag-start ng any project without down payment. Search nyo lang yan sa social media, marami pong horror stories about doing projects without down payment. Always ask for down payment before starting any project. Okay? Step number 4, scheduling. First come, first serve basis po, naka-line up. Basically, ganun po yung proseso natin. Naka-line up po yung ating trabaho. So yun, let's move on to the next step. Let's go! Ito na tayo sa exciting na part, no? Papansin nyo, ang dami natin pinagdaanan. Step 1, 2, 3, 4. At ngayon, sa step 5 pa lang tayo actually magdo-drawing. And this step 5, ang tawag ko dito ay line art draft. Once na dumating yung schedule ni client, for example, nakaschedule siya for today, within 24 to 48 hours, magpo-provide na ako ng line art draft. Once masubmit ko yung line art sa kanila, I always ask them to also double-check yung mga text natin, lahat ng spelling and everything. Especially dun sa mga layout na maraming text. And then, kapag approve na ni client yung line art draft, that's the time mag-move on tayo sa ating next step, yung mas exciting na part. Okay? So, let's go! Step 6, color draft. Dito sa step na to, sisimulan na nating lagyan ng colors yung artwork. Usually naman for me, umaabot to ng 24 to 48 hours. So, basically, 1 to 2 days. Depende sa complexity ng design. And pag natapos na nating kulayan at
sinend na natin yung color draft sa client, tinatanong ko ulit si client, double check po natin yung mga text. No? It's very, very important no, na walang makalusot na typographic error sa ating mga gawa. Once na-approve na ni client yung colors, tsaka tayo mag-move on sa next step. Let's go! Step 7. Final artwork stage. Dito sa stage na to, ginagawa yung quality check. So, from line art and color draft, na-check na natin yung mga spelling and everything. This time around, ang i-check naman natin kung gaano kapulido yung artwork. So, i-inspect natin yan, bawat element, bawat sulok ng artwork, may make sure natin na lahat ng lines nagtutugma, lahat ng colors tama. Tapos, dito natin i-make sure na nasa mga tamang layers yung ating mga object or assets. And, pag na-make sure na natin na okay na lahat ng files, pulido na yung artwork, na-prepare nyo na lahat nung kailangan na files ni client, that's the time we notify them na, hello sir, hello ma'am, okay na po lahat ng files and ready to go. And eto na, maniningil ka na for the final payment, which is our next step, no? Step 8, final payment. Etong step na to, very simple. Basically, sisingilin mo lang si client tapos magbabayad siya sa'yo. Very important sa stage na to na i-double check natin kay client yung kanyang email address. So, once nakapag-provide na si client ng final payment, at nakapagbigay na siya ng resibo, that's the time na mag-move on tayo sa next step, which is the final step. Step 9, file delivery. Ang ginagawa ko personally ay ina-upload ko ang lahat ng files sa aking G Drive. So, sa G Drive ko nakatambay yung files, tapos magke-create ako ng link, kukunin ko yung link sa G Drive na yun, sa specific folder, tapos yun yung sinesend ko kay client via email. And sa part na to, sa email, I always make sure, lagi ko pong sinasabi na yung files po sa aking G Drive ay mag-i-stay lang doon for 1 week. So yun po yung rule ko para sa sarili ko, no? Kasi hindi pa pwede po nating itambay lahat ng files ng mga client sa ating personal G Drive, no? Kasi napupuno din po yun and limited lang po yung space. And for us na freelance artist, lagi po tayong may bagong projects. So talagang may mga projects tayo na kailangan i-delete eventually sa ating G Drive para hindi siya mapuno. And that's it. That's the overall process from client acquisition to project delivery. Sana nakatulong itong video sa'yo. And kung meron kang topic or may questions ka, no, comment down below. Don't hesitate to ask. Kung meron kayong gustong i-discuss ko in more details, kasi alam ko ano to talagang overview lang. Talagang sinishare ko lang kung ano yung nangyayari from step 1 to the final step, no? Kung curious ka about any of the steps below at kung gusto mong gawan ko yun ng video, comment it down below. And again, maraming salamat po sa suporta and subscribe ka naman, baka naman. And yun lang muna for this vlog. Maraming salamat.